Yon mga boss, today is the day. May papakita ko sa inyo about sa mga piston natin. Yan, tip lang to Meron tayo dito ang tatabasing piston. 66. 66 forged piston. Forged piston. Ngayon, ang term, itong holder natin, naka-align na to Yan nalagay natin Naka-align na yan Set up natin itong naka-align na yung piston holder, yung pinaka surface nya. Ayan, kita nya naka-align na. Pumipitik lang siya kasi may guhit yung ating piston holder. Ayan pag dumaan siya dun, ayan okay, align siya, kita nya. Ngayon, ilipat natin dito sa may ibabaw ng piston. Mostly kasi yung piston natin nakapatong dito sa holder. Ngayon, ang tema, yung pinakapalda niya, yun yung nakapatong. Yung ganito niya. Yung ganito niya ang nakapatong. Doon sa may pinaka surface ng holder. So tapos silipat natin to dial dito sa pinaka deck ng piston. Hirap mag-video. Ay. Tignan niyo Tignan niyo. Layo. Ganyan. 0.15 kumpara dito sa may deck. 0.15. Problema niyan mga boss, ganito ito kasing pinakapalda ng piston, hindi to pantay. Mostly pantay pero hindi siya 100% pantay. Ngayon ang tema, dapat ang piston holder natin merong sing-sing na nakapasok dito sa sa loob ng palda ng piston. Doon sa loob. Ngayon, yun kasi yung pantay. Pantay dito yan, saka yun dito sa ibabaw. Yun ang pantay. Ayun ang tema, dapat doon pala natin ipinapatong dito sa may loob. Ito, nakita niyo di ba? May tabas ng machine. Dapat yan, wag dito sa may pinakapalda. Most lalo na pagka ganito na i-profile na siya.
dito na siya na nakasanayan na itinabas dito. Ito yung naging basya nila nung pinatong nila yung piston. Yan, sa piston holder. Ngayon, ito, depende yan dito sa ibabaw. Pantay sila. Yan. Pero ang totoo, ito kasi yung pantay na ano niya, pattern ng piston. Yan. Para makuha mo yung pantay dito. Yan. Kailangan natin sing-sing. Kasi meron na akong ginawang sing-sing. Ipapasok. Yan, ganyan, yan. Papasok mo siya dyan. Saka may papasok sa piston holder. Ngayon, nakapatong siya doon sa ayun, nakita niyo ako, nakapatong. Diba? Nakapatong. Dapat ganon. Yan. Tip lang to mga boss ha. Hindi to hindi ko sinasabing mali kayo, pero tip lang. Naobserbahan ko lang to eh. Yan. Ngayon, kada tayo magtatabas ng piston, ganito na yung proseso natin. Ang problema lang, kailangan natin mag-produce ng maraming sing-sing kasi syempre ang piston iba-ibang size. Gaya nito, hindi to size dito pero pumasok, ibig sabihin pwede rin siya. Yan. Tapos yung kabila malaki para sa mga malalaking piston, pag ganyan naman. Yan. Yan. Baliktaran yung ginawa ko. Yan. Ito, buti nakachamba. Patabasin ko rin kasi ito eh. Hilamusan natin ng konti kasi medyo ito, baka pumasok dito. Kakalasin ko ulit ito. Ngayon, pakita ko sa inyo yung parugtong nitong video para ma-maximize. Makita natin na totoo yung sinasabi ko. Ayan. Okay. Yun mga boss, meron tayong problema. Mostly itong ring natin, piston tawag dito, piston ring spacer. Yan maluwag. Ayun ang tema niyan. Gagawa tayo ng ng ganito, nakabase dito. Kaso sayang kasi doon lang natin siya magagamit, dito lang. Eh hindi naman araw-araw gumagawa tayo nito. Paano kaya yun, no? Pero hindi, dahil siyempre nga mas given na mai-correct natin yung ating trabaho. Talagang obligadong gagawa tayo. Ngayon, hanap tayo ng pwede nating gawing ring para dito. Yon. Sa ngayon, hanap tayo. Hanap tayo. Yon mga boss, nakakita na tayo. Meron tayo scrap dito na alloy. Yan. Gawa tayong piston ring spacer. Ayan. Yan yung pinangalan ko kasi yun yung magandang term. Nagawa tayo. Yan. Para mas magawa natin ng maayos yung ating piston. No, mga boss. Yan.
Yon mga boss, nakagawa na tayo ng piston ring spacer. Ito, ayan na. Nagawa natin. Ito, pwede natin gawing optional. In case na may mas maliit pa, mga 65, pwede natin itong tabasan pa dito. Kalahati. Para doon naman sa 65, diba? Para magiging kagaya nito, optional. Pag maliit yung piston dito sa kaya nito 63, oh, pwede siya sa 63 sa ilalim. Ngayon pang 65, pwede siya 65. Yun. Para hindi dumami yung ganito natin, yung spacer. Yun mga boss, subukan na natin ikabit yung piston, tapos kabit natin tong spacer. Makita natin yung difference ng alignment ng piston. Okay mga boss, yun, na ikabit na natin yung spacer ng piston. Ayan. Tapos dadial natin uli yung holder, tapos itong ibabaw ng deck. Tignan natin kung ano yung difference. Yan, no? Okay. Meron siyang 0.01 na tolerance. Tapos dito ilalim ay sa ibabaw ng piston, zero natin. Zero natin para ikot natin. Yun. Same lang sila. 0.01. Okay, di ba? Nakita niyo yung difference, oh. Ikot dito, idiin pa natin ng isang ikot para malaman nyo na nakadikit. Yan. 0.01. Okay. Yon mga boss. Sana meron kayo nakuwang idea sa mga nagmamachine din ng mga piston, gumagawa ng mga piston profile na kung okay sana. Yan, ganyan ang discarding gawin natin, no? Malayo, di ba? Yung una, saka yung una walang spacer na ring, ang tolerance niya 0.15. Ngayon ang tolerance niya is 0.01. Yung dito sa may deck ng piston holder, saka yung deck ng piston, diba? Parehas lang. Yun mga boss, salamat. Ewat Machine Works. Yun mga boss, ito na yung piston na pinrofile natin kanina, diba? Pag-packet na rin natin siya para dito sa Pio head 4 valve 25
23. Okay. Salamat mga boss. Perfect Preston profile.